Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pasasalamat natin sa ating pong Diyos na siyang naglikha sa atin at siyang nagligtas sa ating pong ating kasalanan. Itong araw pong ito, ibinabalik natin ang lahat na kapurihan sa ating pong Panginoon. Anong nakaraan pong kahapon, ay nagkaroon tayo ng Lighthouse Family Festival. At ito ay napaka-ayos, napakaganda. At ang pagpapala ng Panginoon ay sadyang nararanasan natin sa pamagitan ng Kanyang salita. Kaya po tayo po ay sumandaling tumayo at tayo po ay manalangin. Maging kayo po dyan sa inyo po mga tahanan, bigyan po natin ng galang ang salita ng Diyos at ang ating pong pananalangin. Maraming salamat po aming Panginoon. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat po ng aming po mga pagkukulang, ng aming pong kasalanan, O Diyos. Kami, Panginoon, ay lumalapit po sa trono ng iyong pong biyaya. Sa araw na ito, kayo po ay nagbigay ng panibagong kahabagan sa bawat isa sa amin upang malasap namin, Panginoon, ang iyong dakilang kapangyarihan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyo pong salita. At kami nagpapasalamat sa pagkakaisa na pinagkaloob niyo sa lahat ng mga kapatiran po namin dito po sa aming eklesiya, Panginoon. Lalo na po, Ama, sa pagsasama-sama namin, kasiyahan, sa aming pong pagkakaisa, Panginoon, sa aming pag-ibig, bilang isang malaking pamilya, O Diyos. Salamat sa naganap na Lighthouse Family Festival kahapon, Panginoon. Binabalik namin ang lahat na kapurihan para po sa inyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so pwede na ho tayong maupo. Muli ay isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong i-encourage po kayo na kung saan, nais pong balikan po yung ating pong Family Lighthouse Festival kahapon, ay nandun po naman yon sa ating pong Lighthouse page po natin. At sa umaga pong ito, mga kapatid, ay yung pong ating pong tema, Panginoon, Pamilya, Pamana, ay napaka-angkop po ito sa atin. Dahil hindi lamang po tayo isang hiwa-hiwalay na pamilya. Tayo po ay isang pamilya na katawan ni Kristo Jesus, pinagsama-sama, at tayo po ay meron pong binigay ang Panginoon sa atin ng pamilya na kung saan ipapakita, nadadamaho natin doon kung paano ang ating pong Panginoon ay ipinakita at ipinadama niya rin ang kanyang pag-ibig po sa atin. Ngayon po, ay nais ko pong balikan ito pong ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Ang sabi po dyan ito po ang ating pong topic. Was there ever a time in my life that I thought I would go to hell because of my sin? Alam niyo po, mga kapatid, siya nga pala kung kayo po ay sa inyo po mga kaibigan, mahal sa buhay, sa inyo po mga LEDC, sa inyo po mga kasama sa inyo pong mga Bible study, mga kapatid, sa inyo mga kamag-anakan, kakilala, pakishare po itong mensahe pong ito. Angkop po itong mensaheng ito para po sa kanila. At isa po ito sa napakagandang maging katanungan po ng bawat isa ho sa atin. Maging ng ating pong mga kapatiran. Na alam niyo po, nagsimula ho yan 2 weeks ago. Meron po akong mahal sa buhay na minessage ko po ng ganito. Ito po ang simula niyan. Kwento ko lang po sa inyo. Sabi ko sa kanya, when mo po ba, ito po ang aking tanong sa kanya, when mo po ba na-realized sa buhay mo na once ikaw po ay mamatay, ay sa impyerno ka po tutungo dahil po sa mga kasalanan mo? Ito po ang aking tanong sa kanya. At
lumipas po ng isang araw, sumagot po sa akin, no? At ito po ang kanyang sagot. Okay? Sabi niya, I'm asking myself now. Okay, siguro nabasa niya na. I'm asking myself now, was there ever a time in my life that I thought I would go to hell because of my sin? Kaya po, ito hong title po na mensahe pong ito ay galing po doon sa kanya. Kasi nagkaroon po siya ng pagbulay-bulay sa kanyang sarili dahil po doon sa aking pong katanungan na when mo po na-realize sa buhay mo na once ikaw po ay mamatay, ay sa impyerno ka po tutungo dahil po sa mga kasalanan mo. At yan po ang sagot niya sa akin. Kung kayo po ang tatanungin ko po ng ganong klase pong sagot, tanong, ano po kaya ang inyong isasagot? Ang sagot niya, I'm asking myself now. Nagbubulay-bulay siya, iniisip-isip niya, meron bang pagkakataon sa buhay ko na naisip ko, nakita ko, na-realize ko na patungo pala akong impyerno dahil sa aking kasalanan? Okay, kaya po mga kapatid, yan po ang title ng mensahe ko po ngayon. At alam niyo po, ang dami-dami na nga talagang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos dahil po sa online pong ito. Mula pa po umaga, kahapon, kagabi, okay? At maging bukas sa umaga, ang dami ho dyan kasi mapapakita at nakikita, pumapasok po sa aking pong timeline. At mapapansin nyo, alam nyo, pansinin nyo po, subukan nyo ho. Karamihan po ang mga mensahe, ay, of course, nasa banal na kasulatan, pero karamihan po ang mga mensahe ay paano maging mabuti, anong dapat mong gawin, anong mabuting gawin, anong mabuting dapat na maging attitude, ano ang dapat natin maging ugali, ano ang dapat natin maging buhay, papaano natin i-resolve ang isang problema, paano pag tayo ay may COVID, ano ang gagawin natin emotionally sa mga tao nagkasala ho sa atin, anong gagawin natin pag impok, sa madaling salita po, magaganda ho yun. Wala hong problema doon kasi nasa banal na kasulatan ho naman yun. Magbasa ng banal na kasulatan, maging mabuting tao, mabuting mamamayan, okay po yun. Para sa akin, saludo ho ako doon. Pero hindi po talaga yan ang basehan ng ating pong kaligtasan. Ang tawag ho natin dyan ay Christian living. Kaya nga po Christian living, paano mamuhay ang Kristiyano. Okay? Pero ang mahalaga mga kapatid, ang tanong, Kristiyano ka ba? Kasi ang banal na kasulatan, isinulat po ito sa mga mananampalataya. At sa mga Kristiyano, At syempre, kung paano mamuhay. Pero ito pong pamumuhay na dapat gawin, na magandang dapat gawin, ano ang dapat maging attitude, ano ang dapat maging ugali, hindi po ito kaparaanan upang ang isang tao ay mapunta sa langit. Itinuturo po ang Christian living sa mga taong ligtas na. Yun ho yun. Ito hong topic ko ho ngayon, simula. Ito po ay bago ka maaligtas o bago ka gumawa ng mabuti, ito ho mga kapatid ang napakahalaga. Kasi yung pong katanungan, was there ever a time in my life that I thought I would go to hell because of my sin? Now, ano po kaya ang sagot natin? Nandiyan, nakalagay ho dyan, mga kasagutan. Posible na ang sagot mo, yes. Pwede rin no. Pwede rin maybe yes. Pwede rin maybe no. Pwede rin pong I don't know. Pwede rin pong I'm not sure. Nobody knows. Baka iba po magsabi, who cares? Okay? Pero mga kapatid, we cares. I care. Alam niyo po, sabi sa Romans chapter 10, verse 1. Ito po yung binasa natin kanina. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yun po.
Yun po ang desire. Yun po yung nasa, makikita ho natin yung salitang save, mga kapatid. No? Ligtas, save. Pag sinabing save, salvation. Pag sinabing save, ligtas, kaligtasan. Alam niyo po, bilang matagal na sa pananampalataya at pagtuturo sa banal na kasulatan, halos madalas natin napapakinggan, ligtas ka ba? Ikaw ba'y ligtas? No? Simple na ho yan sa atin, na mga matured sa pananampalataya. Lalo na ho kayo, na mga ligtas na nga. Subalit, doon po sa mga hindi ligtas, na hindi nila maunawaan ang salitang ligtas, mga kapatid, ito po ay malalim na katuruan sa kanila. Ang tawag po niyan, doctrine. Ito pong mensahe ko ngayon, hindi po ito Christian living. Ito po ay doctrine. At mapapansin nyo, yung mga nakaraang linggo, ang mensahe po natin rito sa pulpito ay doktrina. No? At dyan po tayo nakikilalang mga Baptists sa pamamagitan ng doctrines and practices. Yan po ang kaibahan natin sa ibang mga mananampalataya because of our doctrine and because of our practices. It is easy to teach about good life, how to be good. No? Napakadali po ituro niyan. No? Magbasa ka lang po ng mga psychological books, makukuha mo na yan eh. No? Mas magagaling pa nga po sila eh. Pero sa pagdating po sa kaligtasan, well, marami po mga mababait pero nasa impyerno. Marami po mga sincere na mananampalataya. No? Kaya lang they are sincerely wrong. Kaya nandun po sila sa impyerno. Marami pong mga talagang pag sinabing morality ang pinag-uusapan, saludo tayo. No? Mas mabait pa nga ho sila sa atin eh. Mas matino pa nga sila sa atin. Kaya sa mga mananampalataya, ano ho? Okay? Subalit, bakit sila nasa impyerno? So, may kulang, mga kapatid. Ang kulang, doktrina. Ang kulang, katulad po ng katuroan pong ito. Kaya, sa madaling salita, no, upang maunawaan ito ng simpleng tao, alam ko po na sa mga mananampalataya na at membro ng simbahan natin, ungang-unga na ho kayo sa topic na ito. Pero dahil po sa meron po tayong Lighthouse Family Festival at ang ating pong tema ay Panginoon, Pamilya at Pamana, sa akin pong palagay, napakaangkop po itong pag-uusapan po natin ngayon. Ano ho? Okay. Now, sa madaling salita, mga kapatid, ibig sabihin po ng salitang kaligtasan. Yun, definition ho natin muna. Ano? Ibig sabihin, while we are still alive and kicking, and yet we have the knowledge of going to heaven when we die. Yun po ang kaibahan natin. Yun po ang itinuturo sa banal na kasulatan. Na ano yun? Na while we are still alive, habang ikaw buhay pa. And yet, meron kang knowledge, meron kang kaalaman of going to heaven when we die. Dahil po, kahit po mag-survey tayo, at subukan nyo ho, no? Ang tawag yan, social survey. Pag naman, meron ka bang, pag ikaw ay mamatay, may katiyakan ka ba na sa langit ang tutungo? Ano kayang sagot niya? Eh kung kayo po ang tatanungin ho niyan, at may mag-survey po sa inyo, habang ikaw po'y buhay, meron ka bang kaalaman na sa langit ka tutungo? Alam niyo po, sa banal na kasulatan, meron po, na nakakaalam. Una, si Apostle Paul. Ano sabi niya? Ni Apostle Paul. Therefore, we are always confident, knowing. Diba? Knowing yun eh. Tingnan niyo po. Ganyan tayo mag-interpret ng banal na kasulatan. Talagang hinihimay-himay ho natin. Knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, therefore, yung we po doon, hindi tayo yun eh, sila. Sina Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, kami
laging nagtitiwala. O, di may tiwala sila. Ano ang kanilang pinanghahawakan na kanilang pinagkakatiwalaan? Na bagamat nalalaman namin, yan, knowing po yun nalalaman namin na samantalang kami ay narito pa sa katawang lupa, yun po, at home in the body. O, hindi pa patay. Narito pa sa katawang lupa, kami daw ay absent sa Panginoon. O, kung nandito pa sa katawang lupang ito, kaya mga kapatid, pag nandyan ka pa sa katawang lupang yan, sabi na Apostle Paul, absent sa Panginoon. Hindi pa makakapasok sa tahanang inihanda ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya uli sa verse 8, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, we are confident. Oh, inulit niya uli. Malakas ang aming loob. Sinasabi nilang mas lakas ang aming loob. At sinasabi niya rin, and willing to be absent from the body, and to be present with the Lord. Yun po ang kanyang kalakasan, ang kanyang loob. At nasasabi niya, habang buhay pa ho si Apostle Paul. At ang sabi ni Apostle Paul, habang while he is yet living at his time, ang sabi ni Apostle Paul ay mas gusto pa namin na maalis na sa katawan. O, absent from the body. Ano ibig sabihin ng absent from the body? Hindi ba pag absent ka na in the body, patay. Pag mamatay na, o absent na sa katawan, o maalis na sa katawan, and to be present with the Lord. At mapasatirahang kasama ang Panginoon. Kaya may tao po. O, kung si Apostle Paul buhay pa siya, alam niya na sa langit siya tutungo, kayo po alam niyo. Ba't niyo alam? Si Apostle Paul nga alam ako alam ko din. Na pag ako'y mamatay sa langit ako tutungo, dalawa na kami na Apostle Paul. Yun po ang napakahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano pa? Alam niyo po, mayroon pang isang talata na sinabi ng Apostle Paul. Sa Philippians chapter 1 verse 23. Anong sabi niya rito? For I am straight betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nakukuha niyo po ang sinasabi ng Apostle Paul? O himay-himayin ho natin. Ang sabi ng Apostle Paul, straight betwixt daw siya. Nagtatalo, may pagtatalo sa loob niya, sa kanyang kalooban. Nagtatalo siya. Ano kaya itong pagtatalong ito sa kanyang kalooban? Ay, ito pala. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito, sabi ng Apostle Paul. Having the desire to depart. May gusto na siya, may desire na siyang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo. O, di po ba? Sabi ng Apostle Paul, ay gusto ko nang mamatay upang makapiling ko na si Kristo Jesus. Abay, meron po siyang katiyakan, very confident po siya, na pag siya'y namatay, sa langit siya tutungo. Hindi ba kasakali? Meron siyang full assurance ang ating pong Apostle Paul. Okay? Kaya, yun po mga kapatid, napakahalaga. Mahalaga ang magang mabait, mahalaga ang magbayad ng tax sa ating gobyerno, mahalaga ang maging masunurin sa ating mga magulang, mahalaga na tayo ay maging mabuting empleyado, mahalaga ho yun. Mahalaga na tayo ay maging katuwang ng ating bansa. No? Mahalaga na tayo manalangin sa ating mahalaga na tayo po ay tumulong, mahalaga na tayo po ay maging pilantropo. Mahalaga ho yun Mahalaga na mahalin natin ang ating magulang, mahalaga mahalin natin ang ating bansa. Mga mabubuting gawa ho yun, wala hong problema doon. Pero ang pinag-uusapan ho natin ngayon, yung kaalaman na mas mahalaga pa kesa sa mga itong mga aking binanggit. Yung pong kaalaman
Nasabi ni Apostle Paul na meron siyang pagtatalo sa kanyang loob na mas gusto niyang pumanaw na sa mundong ito upang makapiling si Kristo Jesus. Meron ka rin po bang ganyang klaseng pananabik? Pero anong sabi niya? Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Sabi ng Apostle Paul. Subalit, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa katawang o sa buhay na ito. Alam niyo, sa totoo mga kapatid, gusto ko na pumunta ng langit. Ang dami ng problema sa mundong ito. Okay? Pero anong pumipigil? Ayoko pa eh. Bakit? Dahil sa may kayamanan ng mundong ito? Bakit? Ayaw mo pa. Dahil ang iba gusto na eh. Okay? Gusto na kasi ang daming utang na naiwanan. Gusto na kasi wala na siyang pag-asa sa buhay. Gusto na kasi wala na siyang magawa. Kaya gusto nang mamatay. Ako ayaw pa eh. Alam mo kung bakit ayaw ko pa? Kasi may mga miyembro tayo, nagsasabing miyembro para baka hindi pa ligtas eh. May mga kamag-anak pa akong hindi ligtas. May mga mahal sa buhay pa ako, may mga kaibigan pa ako. Yun ang sinasabi rito ng Apostle Paul. Gusto ko na pumanaw and to be with Christ, nevertheless to abide in the flesh. Nanay, tatay, since ang ating pong topic, ang ating pong event is Lighthouse Family, mga kapatid, festival. Gugustuhin mo yon? Pupunta ka ng langit tapos ang mga anak mo, hindi mo kasama? Hindi ko po maubos maisip niyan. Gugustuhin mo yon? Alam ko po na mahal niyo po ang iyong mga anak. Nung bata ho yan, ni lamok, ni langaw, ayaw mong padapuin. Okay? Dahil ganun po ang iyong proteksyon. Now, kung hindi man naman ho kayo makakasama niyan, pagdating sa langit, magkakahiwala kayo. Ikaw sa langit. Ikaw na magulang, tapos yung anak mo nasa impyerno. Wow. Maatin mo yon? Yan ang sinasabi ng Apostle Paul. Bagamat siyempre, nagtumatanda na rin si Apostle Paul. Bagamat siyempre, mas gusto niya na pumunta ng langit. Pero sabi ng Apostle Paul, mas nais niya, alang-alang sa inyo. Alang-alang sa aking anak. Alang-alang sa aking ina. Alang-alang sa aking kapatid. Alang-alang sa aking asawang hindi ligtas. Mas kailangan pang manatili ako sa katawang o sa buhay na ito, sa katawang ito. Yan ang desire ni Apostle Paul. O kayo? O tayo mga kapatid? Kita nyo? So mayroong taong nakakaalam na habang siya'y buhay pa, alam niya, sure siya, nasa langit siya tutungo. Ano pa? Meron pang isang tao sa banal na kasulatan bukod kay Paul, si Stephen. Buhay pa si Stephen, mga kapatid. Alam ni Stephen na pag siya'y mamatay sa langit siya tutungo. Ano sabi rito? Acts chapter 7, verse 56 to 60. And said, behold, sabi ni Stephen, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And when he had said this, he fell asleep. Basahin niyo po ulit talatang yan. Ito pong araw na ito pong pagkakataon na ito, si Stephen po ay pinagbabato. At siya, alam niya, mamamatay na siya. Pinagbabato siya dahil sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos. Inutusan lang siya si Stephen, inutusan lang itong mamalengke eh. Sabi na nga kasi, huwag ka na munang mamalengke ka na lang, huwag ka na mag-witness. Ito ang ginawa na. Hindi eh. Namalengke sa Stephen, siyempre ligtas siya eh. Di siya niya rin na maligtas ang kanyang mga kababayan. O di, nung siya namalengke, pahayag ng salita ng Diyos, nag-share ng salita ng Diyos. No? Kahit alam niya na bawal. Will you take that kind of risk
sa buhay natin, mga kapatid. O kaya pinagbabato siya. Right there and there. At sabi rito, sabi niya, alam niyo, he died praying. Namatay si Stephen po na nananalangin, Lord Jesus, receive my spirit. And when he had said this, he fell asleep. Yung pag sinabing asleep po sa mga nakasulatan, patay. Napakaganda, di ba? Namatay siya. Pinahintulutan ng Panginoon na siya'y mamatay. Pero, buhay pa siya, alam niya na sa langit siya tutungo. O, sino pa? O, ito pa. Buhay pa siya. Pero alam niya na sa langit siya tutungo pag siya'y bawian ng buhay. Sabi rito, yung pong napako kasama ni Kristo Jesus, yung nasa kanan, kinausap yung lahat po na napako si Kristo Jesus, yung lahat po na napako kasama ni Kristo Jesus, lahat po yun ay hinatulan ng capital punishment. At ang pinaka-capital punishment po nung panahon na yun, ipako sa krus. Subalit, nakita natin ang kaibahan nung taong nagpakumbaba at nagsisi at alam niya na si Kristo Jesus ay tagapagligtas. Lord, sabi niya rito, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Yan lang pong sinabi noon lalaking yun eh. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan, simple. Pinaging simple ng ating pong Panginoon. No? Dahil po, ito pong thief on the cross, kaya po tinawag siyang pusakal magnanakaw Habang siya po'y buhay, meron siya pong knowledge na nung siya'y bawian ng buhay, sa langit siya tutungo. Kasi po, ang topic, isipin niya, nag-uusap silang dalawa ng ating pong Panginoon, at ang usapan po nila ay ang pagtungo sa kaharian ng Diyos. Yun po ang topic. Siyempre po, pag pinag-usapan natin ang pagtungo sa kaharian ng Diyos o sa langit, mga kapatid, makikita ho natin sa pangungusap ng thief on the cross na ito, that he accepted that he is lost and going to hell. And he accepted that he is a sinner. Makasalanan siya. Pag-aralan niyo po, basahin niyo po. No. Hindi siya sinagot ng Panginoon, okay, kung gusto mong sumama sa akin sa langit, magpabautismo ka. Kita niyo yan? Hindi siya sinagot ng Panginoon, okay, kung gusto mong sumama sa akin sa langit, okay, gumawa ka ng mabuti. Paano pa nga po yung magagawa na mabuti, nakapako? Nakita niyo po ang kaligtasan. Bukod sa ito po ay instantaneous. Ang kaligtasan ay ginawa na ni Kristo Jesus. Hindi ikaw ang magliligtas. Hindi ang gawa natin magliligtas sa ating sarili. So yun po ang kanya tanong kay Kristo Jesus. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Simple. Ang iba, bago maligtas, ang daming proseso bago maligtas. Bago maligtas, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Bago maligtas. Magpapatunay na ikay ligtas, pag ikay nag-speaking in tongues, ligtas ka. Hindi na ho ito. Pag ikaw ay gustong maligtas, ikaw ay maging miyembro ng simbahan, hindi na ho ito. Paano makamiyembro yan? Nakapako nga Tingnan niyo po ang sagot ng ating pong Panginoon. And Jesus said unto him, Verily I say unto you, today, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Ngayon, araw na, kaya po tinanggap niya si Kristo Jesus sa kanyang puso. No? Anong pinag-usapan nila rito ng dalawa? Kingdom of God. Kasi yun po yung mga preaching ng ating pong Panginoon. Kingdom of God. Okay? O sa atin mga kapatid, paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Di ba? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born in the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya po,
mga kapatid, sa Romans chapter 10, verse 1, ito po ay desire natin. Since meron po tayong Lighthouse Family, yung event po natin, mga kapatid, yung festival natin na nangyari kahapon, wag ho nating kalimutan na napakahalaga ang Panginoon, ang pamilya, at pamana. Kaya sabi rito, mga kapatid, my heart's desire and prayer to God for our household is that they might be saved. Alam ko pong mahal na mahal niyo ang anak niyo. No? Talagang gagapang ho natin yan sa hirap. Talagang hanggang siya'y makapag-aral, mga kapatid. Pero mas may pinakamahalaga na dapat ho natin intindihin at unawain at antabayanan ang kanilang kaligtasan. Nawa sila'y maligtas. Hindi lamang si nanay, si tatay ay maligtas. Kasi sabi rito, iyon po ba ay naisin din po ng iyong puso, mga kapatid? Nais niyo po ba din sa inyong puso at dalangin niyo rin po ba yan sa Panginoon para sa inyong pamilya na sila ay maligtas? Yan po yung Panginoon. Kaya ano po ang pamana ang gusto mong iwanan sa mga anak mo? Nung Tuesday, wala ho ako sa ating pong Tuesday meeting. No? Kasi meron pong funeral service. Yung pong aking pinsan, kapatid ni na Pastor Coliano, kapatid ni na Pastor Ramir, kapatid ni na Pastor Rolly, kapatid ni na Pastor Herbert. Itong mga pinsan ko, mga pastor din po, namatay po ang kanilang panganay na babae, si Rosemary Coliano Lozada. At salamat din po nga pala sa inyong mga panalangin nung siya po'y nasa hospital. Pagkatapos, habang nandun lang po ako nakikinig sa likod, pinapakinggan ko ang kanilang mga anak na nagpapahayag ng kanilang pangungulila at damdamin pag-ibig sa kanilang mga magulang. No? At lahat mapapakinggan mo. No? Yung mga kabutihan ni Mama, mahal na mahal kami ni Mama, si Mama makulit sa salita ng Diyos. Palagi kami sinasabihan ni Mama na huwag makalimot sa Panginoon. Palagi kami sinasabihan ni Mama na minsan ungang-unga na kami sa mga sinasabi ni Mama na magbasa ng Bible, manalangin. Minsan ganyan na rin po ang ating mga anak. Habang buhay pa tayo, minsan nakukulitan ho sa atin, anak, mag-church ka. Anak, punta ka ng church. Anak, manalangin tayo. Anak, magbigay ka ng tithes. Anak, magbigay ka ng buhay mo sa Panginoon. Anak, magbasa ka ng banal na kasulatan. Anak, manalangin ka. Anak, magsumama ka sa choir. Anak, magsumama ka sa ministry. Minsan po, ungang-unga na ang mga anak natin. Tayo mga magulang. Sa pagsasabi natin, pagpapaalala sa kanila. Pero bakit ganyan tayo? Na ang kulit natin, mga magulang. Because it is our desire. Ito po ang ating nais ng ating puso. Na kapag ang anak natin hindi nag-a-attend ng church, hindi ka ba nangangamba? Pag ang anak natin wala sa ministry, hindi ka ba nangangamba? Pag ang anak natin ay hindi mo nakikitang nananalangin, hindi ka ba nangangamba? Hindi ka ba? Hindi ba warning yan? Anak natin, di natin makitaan ng paglilingkod sa Panginoon? Would you be happy? Hayaan mo si anak ko, bahala siya sa buhay niya. Anong bahala siya sa buhay niya? Tanungin mo. Mga kapatid, unless otherwise, wala kang desire. Si Apostle Paul, ang sabi niya, my heart's desire. Is it your desire? Desire mo nga na ang anak natin makatapos sa pag-aaral. Desire mo nga na ang anak natin makapagtrabaho. Desire nga natin na ang anak natin maging maganda ang buhay. Would you not put it in your desire, in your heart, na yung anak natin ay maglingkod sa Panginoon? Mas gusto ko pa ang anak ko maglingkod sa Panginoon. Maganda naman ang aking anak ay presidente ng isang company. Pero mas, kung maging presidente man ng isang company, maging mataas man ang kanyang sweldo, na wala sa simbahan, walang,
Hindi po kasiyahan yun. Sa akin. Hindi ko alam sa inyo. Kaya kayo mga anak, minsan di nyo kami naintindihan ng mga magulang. Minsan nandyan na yung minsan nakukulitan na kayo sa amin. At sasabihin nyo lang sa amin yan pag kami patay na at nandun na sa kabaong. Yung tatay ko, si Pastor Francis, talaga kami pinapaalalahanan. Wala na. Kung meron naman po kayo sasabihin ng mga mabuting bagay sa akin, sabihin nyo na habang ako'y buhay. Huwag kang patay na. Kasi sabi ko nga, pag ako'y namatay mga kapatid, kahit okay lang sa itapon yung aking bangkay sa kalsada. Wala namang problema ako. Katawan lupa yan eh. Hindi ho ako yan. Ang mahalaga, ang patutunguhan ng ating pong kaluluwa. Ano ba sabi rito? Household, mga kapatid, same. Wala ka bang burden sa kaluluwa ng iyong mga anak? O nawala na yung burden mo? Ayaw din ng mga anak ko eh. Pinabayaan natin, mga kapatid. Pag ang ating mga anak, pag lumakayan, na hindi ho maglingkod sa Panginoon, at yan po ay maging college, kolehiyo, at pag yan po ay nagtatrabaho na, at lalo na ho, nagbibigay na sa iyo ng pera, nay, tay, nay. Tandaan niyo po ang aking pong sasabihin, hindi niyo na ho yan mapipilit maglingkod sa Panginoon. Kaya habang ngayon pa, mga kapatid, samantalahin natin itong ating pong activity, Lighthouse Family Festival. Ang iba sa atin, wala. Nalulungkot ako, wala eh. Siguro, lang ganun naman talaga. Kung ayaw niya, di ayaw nyo. Hindi naman po tayo nagkulang ng paalaala na merong Lighthouse Family Festival. Hindi ho tayo nagkulang sa panalangin, merong Lighthouse Family Festival. Hindi ho nagkulang ating pong prayer team na ipanalangin po yung pong ating Lighthouse Family Festival. Nakakalungkot lang. Hindi ho talaga lahat. Nakasama natin. Ako'y nalulungkot. Kaya ito ang gusto ko eh. Ayoko pang mawala sa mundong ito. Gusto ko na pumunta ng langit. Bakit hindi? Pero ayoko pa eh. Bakit? Naku, baka pagdating natin sa langit, dalawa lang kami ni Ardo nandoon eh. Joke lang, joke. Ang ibig ko sabihin, malungkot po ako. Hindi ko lubusang maisip, mga kapatid, na ako lang nandoon. Bakit po? Being saved kasi, being saved is to have the sure knowledge of going to heaven when we die, habang ikaw ay buhay pa. Yun po mahalaga dyan. Surety. Yan ang napakahalaga. Kita nyo yan? Nabasa nyo yan? Being saved is to have the sure knowledge of going to heaven when you die. Kaya, mga kapatid, ano nga yung Was there ever a time in my life that I thought I would go to hell because of my sin? Ano pong sagot nyo dyan? Sa tanong pong ito. Yes? No? Maybe yes? Maybe no? I don't know? I'm not sure? Ano pong sagot? Ano pong tanong? Ano pong pakisagutan nga po ninyo sa isipan po ninyo? Nadadala ako sa damdamin. Wala akong ibang desire, mga kapatid. Masaya akong magkanta ka. Masaya akong tumugtog ka ng piano. Masaya akong magbigay ka sa Panginoon. Kung hindi ka naman ligtas, walang saysay. Ang lahat na ginagawa nating kabutihan, kahit kaganda pa ng mga pinag-aralan natin ng mga Christian living. Mahalaga, makita natin na tayo po ay ligtas. Okay? So ano pong sagot nyo? Pwede nyo po ba sagutin ang Panginoon? Kung ang Panginoon po magtatanong po sa inyo,
Kung kayo po ang aking message, doon po sa text ko, sa message ko, when mo po na-realize sa buhay mo na once ikaw po ay mamatay, ay sa impyerno ka po tutungo dahil po sa mga kasalanan mo. When? Kaya iyan po ang sinagot sa akin. Nais ko lang i-share sa inyo itong aking naranasan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba. Now, the opposite of save is lost. Okay, tingnan niyo po maigi natin yan, ha? The opposite of save is lost. Pakipatingin niya po ito sa... The opposite of save is lost. Yun po ang ibig sabihin. Pag hindi ka saved, you are lost. Dalawa lang yan eh. Pag hindi ka lost, you are saved. Ika nga, dalawang klase lang ang tao sa mundong ito. Sa mga nakikinig po ng kanyang salita, dalawa lang. Either you are saved or you are lost. Walang middle ground. Kung lalagyan ko po rito ng dalawang bilog, saved, lost, saan ka? Na pag sinabi po kasing I'm saved, I'm going to heaven. Yun po ang ibig sabihin niyan. Ginagawa ho natin na mababa, no? Kaya kayo ho ng mga ligtas na pagpasensyahan niyo po itong mensaheng ito. Panalangin niyo po ang mga nakikinig po nito na sila'y maligtas. Pag sinabi pong saved, pag sinabi ho namin I'm saved, ibig sabihin I'm going to heaven. Pag sinabi naman I'm lost, ibig sabihin niyan I'm going to hell. Yun lamang po simple. Kaya, yun po ang tanong ko doon. Sabi, was there ever a time in my life that I realized I'm lost? Ito po ang sagot niya. The answer is no. Okay? So tapat. Was there ever a time? Yun po yung tanong ko sa kanya. Was there ever a time sa kanya pong pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, sabi niya, was there ever a time in my life that I thought I would go to hell because of my sin? Tapos sabi niya, the answer is no. Sa sagot pong nun, the answer is no. Ang ibig pong sabihin niya, I'm not going to hell. I'm not going to hell. I'm not lost. Alam niyo po mga kapatid, pag yan po ang sagot niyo, I'm not going to hell. I'm not lost. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang meaning ng sinabi mo, you don't need a Savior. Pag sinabi mo, I'm not going to hell, I'm not lost, ang ibig sabihin po nun, you have not experienced your personal encounter with Christ. Christ is our personal Savior. Yun ang na-miss natin. Yun ang na-miss mo. Meron pa yung karuto na sagot eh. Tutuloy ko pa yung sagot sa kanya. Alam nyo, maraming salamat po at kung ang sagot po ninyo ay no. O whatever ang sagot meron po kayo. At least kayo po ay honest sa inyo pong sagot. Madalas po, pag sinabing no, ang sagot kasi, hindi nila ma-attain na, well, I'm going to hell. Ay, palagi ko, hindi. Alam niyo, ano ang pinakadahilan kung bakit hindi naman ako patungong impyerno eh. Okay? Bagamat ako'y makasalanan. Anong pinakadahilan? Ano ang pinakadahilan? Bakit siya nasabing, hindi naman ako pupunta ng impyerno? Although makasalanan ako. Ang pinakadahilan, kasi mabait ang Diyos. Ayun. Yun ang kanilang concept. Kasi mabait ang Diyos. Alam niyo po, pag ang sagot po ninyo ay no, ibig sabihin, I'm not going to hell. Alam niyo, ito masaklap na katotohanan. Then, hindi napunta para sa iyo ang ating Panginoon. Ito yung masakit na katotohanan, sabi ko nga.
Kapag ang sagot nyo po ay, maybe yes, maybe no, I don't know, I'm not sure, nobody knows, who cares? Ang katotohanan po sa likod ng sagot pong yan ay, ang Panginoon Yesus hindi napunta sa iyo. Bakit? Sabi po kasi ng Panginoon sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man. Sino yung the Son of Man? Ang ating Panginoon Yesus. For the Son of Man is come to seek and to save that which was saved? No. Lost? Yes. For the Son of Man is come to seek and to save that which was righteous? Lost. Very clear po yan. Kaya po, alam niyo, sabi ko nga po, the opposite of saved is lost. At yun po ang mission ng ating pong Panginoon sa Kristo Jesus. He traveled from heaven to earth just to seek and to save which was lost. And if you accept in your heart that you are lost, sinner, and then mga kapatid, yun po ang requirement ng ating pong Panginoon. Magkakaroon ka ng kaligtasan. You must kaya sa lahat po na ang sagot, no. Maybe yes, maybe no, I'm not sure. Okay. Sa lahat po na sagot, you must realize that you are lost. And admit in your heart that you are going to hell in the event you die. You must realize that you are in need of a Savior. Jesus Christ, sabi dito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. You must realize that you need the Lord Jesus Christ who died for your sin and was buried and risen according to the Scripture. Kaya po mga kapatid, napunta rito si Kristo Jesus para sa iyo. Yan po ang tinatawag na mabuting balita. Ang mabuting balita, hinahanap ng Panginoon ang mga lost. At kung hindi mo aaminin na ikaw ay lost, paano yan? Ang requirement lost. Kaya nga ililigtas yung mga lost. Napunta rito ang ating pong Panginoon para sa mga lost. Kaya dapat po mapagtanto natin na ikaw ay lost. Alam niyo po kung bakit ang hirap tanggapin? O kaya, pag ang sagot po natin doon ay no, pinaliwanag ko ka din kasi sa banal na kasulatan. Bakit kasi ang sagot niya no? Ba't hindi katulad natin na ang sagot yes? That there is a time in my life that I realized that I'm going to hell. Bakit kasi yes ang sagot natin? Bakit ang iba no? Kasi mga kapatid, they are lost. At anong sabi? Pag pinaninindigan natin na I'm not going to hell, I'm not going to hell, I'm not going to hell, I am not lost, I'm not going to hell. Pag pinaninindigan natin yan, mga kapatid, babiolate tayo sa salita ng Diyos na ito. No. Inaamin natin. Ano sabi ng banal na kasulatan? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang gospel, ano yung gospel? Mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay inilibing, at si Jesus ay nabuhay muli para sa iyo. Yan po man ang mabuting balita. Ginawa yun ng Kristo Jesus para sa iyo. Mahal ka po ng Panginoon. At ginawa niya yun dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Pero bakit hindi maintindihan yung gospel? Bakit parang nakatago? Sabi rito, it is hid to them that are lost. Anong reason kasi? Verse 4. In whom the God of this world, sino yung the God of this world? Satan. In whom the God of this world hath blinded the minds of them that believe not.
Binulag ang isipan. Kaya hindi maintindihan. Kaya hindi maunawaan. Kaya kahit anong basa ng banal na kasulatan, hindi maintindihan. Bakit? Bulag. Okay? Hindi maintindihan. Simple. Sabi ni Apostle Paul, to be present in my body is to be absent in the Lord. Hindi maintindihan. Bakit? Bulag. Alam niyo, yung pinakamatinding kabulagan, hindi bulag sa mata, mga kapatid, kundi bulag sa isipan. Of them which believe not. Eh, sino itong mga believe not? The lost one. Believe not. The lost. Bakit? Binubulag kasi ng dyablo. Lest the light of the glorious gospel of Jesus Christ, who is the image of God, should shine unto them. Nakita niyo po yung salitang shine? Alam niyo, kung aaminin po ninyo na kayo'y makasalanan, na si Kristo Jesus namatay para sa inyo, at aminin niyo po na pag namatay kayo ngayon, na hindi kayo ligtas, sa impyerno kayo tutungo, may experience niyo po si Kristo Jesus. At shine, biglang, kasi yung pong karanasan ng lahat biglang nagliwanag, kahit si Apostle Paul, bigla niya naranasan ang liwanag. Hindi lamang literal na liwanag, pati liwanag sa isipan, sa madilim na kaisipan. That is the glorious light of the gospel of Christ. Kaya yan ang problema kasi talaga Binubulag ng dyablo. Now, was there ever a time in my life that I realized I'm lost, I'm going to hell, I'm not going to heaven? Not going to heaven. Pag ang sagot niyo po dito ay no, maybe yes, maybe no, I don't know, I'm not sure, nobody knows. Pag ang sagot niyo ho dyan ay talaga naganap sa buhay niyo, Satan hath blinded your mind. Siya nasabi ng banal na kasulatan, in whom the God of this world hath blinded the minds. Dahil kung hindi, the light of the glorious gospel of Jesus Christ, yun po yung kabaliktaran ng blinded the minds. Who is the image of God should shine unto them. Kaya mga kapatid, this is my desire. My desire is that the light of the glorious gospel of Jesus Christ should shine unto them. And the shining of the glorious gospel of Jesus Christ is the work of God. Gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ito, pakikinig natin ng salita ng Diyos. Nandyan ho kayo sa step 1. Kung hindi pa ho kayo ligtas, ito simula. Papahayag ang salita ng Diyos. Now, sa Mark chapter 2, verse 17, ito po ang sinabi ng ating pong Panginoon. When Jesus heard it, He said unto them, they that are whole have no need of physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Alam nyo, ito po yung mga patalinhaga ng ating pong Panginoon. Parable, ika nga, na sinasabi ng Panginoon. At kung titingnan nyo, unawain nyo, panalangin ko na nakikita nyo ito at naunawaan, unawa sa inyo ng banal na Espiritu. No. Na sinasabi niya rito, pag sinabi niyang whole, ito yung mga righteous. That they are whole. Jesus said unto them, they that are whole, righteous, have no need of physician. Sino yung physician? Jesus, Savior. But they that are sick. Sino yung sick? Sinners. Nakikita niyo ba ang patalinhagang sinasabi ng ating pong Panginoon? Na yung mga walang sakit,
whole, okay. No? Hindi naman nangangailangan ng physician. At kundi yung may sakit. Ang sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, kayo mga Pariseyo, kayo mga religious leader, kayo mga relihiyoso, tingin nyo sa inyong sarili, you are whole. At wala kayong sakit, hindi nyo kailangan ng physician. Pero sabi ng Panginoon, I came not to call the righteous. O di ba patalingaga yan? I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ako'y naparito, sabi niya. Hindi para sa mga walang sakit. Ako'y naparito sa may mga sakit. Ako'y naparito para sa mga makasalanan. Upang ang mga makasalanan ay tumungo sa kaligtasan. Kaya ang tanong, inaamin mo ba? Ito pa isang tanong. Pag sinabi natin, inaamin mo ba na ikay makasalanan? Ang sagot, hindi. Yan ang sagot ng tao. Hindi ho ako makasalanan. Yun nga kailangan ng Panginoon eh. Ang hinahanap niya yung mga nag-aamin na sila'y makasalanan. Kaya, aminin mo na. Pero ang hirap aminin kasi blinded nga ang kanilang isipan. Okay? Kasi ang tingin sa kanila, mabuting tao po ako. Oh? Mabuting tao? Righteous? Kung righteous ka, you don't need a physician. Kung righteous ka, you don't need a savior. Righteous ka eh. Righteous ka eh. Kaya mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, tingnan niyo po rito. Romans chapter 3, verse 10 to 12. And as it is written, there is none righteous, no not one. Sabi ng Bible, walang matuwid. Wala, kahit isa. Kahit isa, wala. There is none that understandeth. Wala nakakasaliksik. Wala nakakaunawa sa Diyos. There is none that seeketh after God. Wala naghahanap sa Diyos. Normal sa tao na hindi maghanap sa Diyos. Kaya nga ang Panginoon naghanap eh. I came to seek and to save. Siya ang naghanap. Kasi ang tao, hindi ho siya maghahanap after God. Sabi ng Bible, hindi ko po ito sinabi. Yan po sinabi ng Bible. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. Ito. Ang hirap. Matatanggap niyo po ba ito? Malulunok niyo po ba itong sinabi ng banal na kasulatan? That there is none that doeth good, no, not one. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Meron kong tanong ho sa inyo. Sa verse pong ito, meron bang pagtatalo-talo sa isipan mo? Ngayon, at this moment na nakikita niyo po ito at nababasa at napapakinggan, meron po bang pagtatalo-talo sa inyong isipan? Accepted mo po ba ito o hindi? Alam nyo, pag merong pagtatalo-talo sa isipan mo, malapit ka nang maligtas. Dahil ang lahat po na naligtas, simula sa inyong 4, pati po doon 6, 8, at sa lahat, merong moment sa buhay mo na nagtatalo-talo ang isipan mo. Nung ipinahayag sa iyo ang banal na kasulatan, meron moment sa buhay mo na nagtalo-talo ang kalooban mo. That was the time na you are being convicted by the Holy Ghost. Sa akin, kaya sa akin mga kapatid, ang ginamit, pakinggan niyo po ito, ang ginamit ng Panginoon upang magtalo-talo ang aking isipan at kalooban nung ipinahayag sa akin yung gospel, si Kristo Jesus. Ang ginamit sa aking verse, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nagtalo-talo isipan ko yan. Nung iyon po ay sinabi sa akin ng aking kuya, habang siya'y nandoon sa ospital.
He shared to me the gospel. He shared to me about Christ. Kilala ko naman si Kristo. Galing nga ako sa Catholic school 4 years ako doon Oh. Honor student pa ako noong aking first year. Pero, nung sinare sa akin yung gospel, iba, nagtalo-talo ang aking kalooban. Umuwi ako sa bahay. Doon sa bahay ng uncle ko kay Pay Eli. Nagtatalo-talo ang aking kalooban. Kaya tanong ko, sa mga sinabi ko po kanina, hanggang ngayon, may nagtatalo-talo ba sa kalooban mo? Kasi dapat meron. Kayo po, na mga nakaranas ng kaligtasan, anong katotohanan ng Diyos na nagtalo-talo sa kalooban at isipan mo? Na yun ang nagbigay ng kaliwanagan sa iyo. Isipin mo, pinaliwanag sa akin ng kuya ko, habang siya nakahiga doon sa kanyang sa hospital, orthopedic, dyan sa Banawe. Sinabi sa akin na ang kaligtasan hindi sa pamagitan mabuting gawa. Hindi sa pamagitan ng mabuting pagmumuhay ng moral na buhay. Pagiging matuwid. Siksik ako, ang isipan ko, alam ko na pag tungo sa langit, dapat gumawa ka ng mabuti. Iyon po ang ginamit sa akin ng Panginoon. Kaya, ang challenge ko po sa inyong lahat, anong ginamit na katotohanan ng Panginoon? Nagtalo-talo yung kalooban. Kaya ito mga anak natin, nung mula bata pa, turuan nyo lang ng kaligtasan. Sige lang, turuan lang ng kaligtasan. Share lang. Nakailang tanggap ka sa Panginoon? Ilang beses pa tinanggap ang Panginoon mula pa nung bata ka? Pero meron pong time sa buhay mo na na-realize mo. Yun po yung turning point. Yun ang pinahahanap ko sa inyo kahapon sa ating pong breakout rooms. Anong ginamit na katotohanan ng Panginoon na nagpaliwanag sa iyo? Isipan. At yun ang dahilan kaya kayo naligtas. May verse ba? Ano? Dahil kung wala, hindi ka ligtas. Dahil ang kaligtasan, karanasan. Hindi porque sinunod mo yung sinner's prayer, Panginoon, patawarin po ba ako? Patawarin niyo po ako. Sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. 1,000 beses mo yan sabihin, pag hindi mo naranasan itong sinasabi ko sa iyo, hindi ka ligtas. Kaya nga ang tanong ko, have you realized that when you die, you're going to hell? Isipin mo yan, tanggap mo ba to? There is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Ni isa, walang matuwid. Pangalawa, there is none that understandeth God. Walang nakakatalas sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. There is none that seeketh after God. There is none that doeth good, no, not one. Paano naman, pastor, yung aking pagiging matulungin? Sa mata ng tao, matulungin ka. Sa mata ng nanay mo, matulungin ka. Sa mata ng Diyos, there is none that doeth good, no, not one. Kasi, doon po sa Romans chapter 3, verse 23, yung last verse nito, hindi ko na nailagay dyan, ang sabi doon, sinamarize, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gumawa ka man ng mabuti, hindi yan abot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging matapat ka man sa simbahan, hindi yan abot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw man ang mapagbigay sa simbahan, hindi yan abot para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan. Ang ating kasalanan ang siyang dahilan kung bakit
hindi natin abot ang kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa hindi natin abot ang kaluwalhatian ng Diyos, kailangan tayong abutin ng Panginoon. Siya ang pumunta rito sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Siya ang pumunta rito sa lupa upang hanapin ang mga hindi nakaunawa. Siya ang pumunta rito sa lupa upang hanapin ang mga makasalanan. Siya ang pumunta rito sa lupa upang hanapin ang mga hindi gumagawa ng mabuti. Siya ang pumunta rito sa lupa upang hanapin ang mga hindi matutuwid. All you have to do is to accept that you are not righteous, you do not understand the will of God, you do not seek after God, you do not do good. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po ito sa ating po mga anak. Kulitin na natin kahit po mangulit na ho tayo sa ating mga anak. Total, mga magulang, mamamatay naman tayo eh. Hindi na ho tayo, paiksi na ho ang ating kandila. Kulitin. At tumangis na lang sila pag tayo po'y namatay sa ibabaw ng ating pong kabaong. Sana naging matapat na ako sa Panginoon. Sana sinunod ko na si nanay ko. Sana tinanggap. Ganun na lang mangyayari, mga kapatid. Pero habang buhay pa, mga kapatid, ano sabi rito? Romans chapter 10, verse 13 to 14. Minsan kasi pag tumatanda na, ano po? Yung namatay kong pinsan, no, bata pa po yun, kaedad ko po yun 57. Pag tinignan mo, maganda. Mas maganda mamatay na matanda, di ba? Pag namatay ka matanda, ay okay na to. Matanda naman eh. Para sa akin, maganda mamatay bata. Kasi pag namatay ka ng bata, paghihinangayangan ka eh. Sayang. Sayang. Kaya pag namatay ako, mas maganda yung buo pa yung mukha ko, no? Yung gwapo pa ako. Kasi, sayang. Sayang eh. No? Pero pag kulubot na, matanda na, no? Sasabihin kay Pastor Dait, buti nga, namatay na. Tagal naman mamatay nito. Anyway, mga kapatid, last verse. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan po ang nais natin. Alam nyo po, kung nagugulumihanan kayo sa mensahe pong ito, ay good point po yun. Kung kayo po nagtatalo-talo sa isipan nyo, tinuturo ko, good point po yun. Malapit ka na sa kaligtasan. Ang dapat mong gawin, whosoever call, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. Upon the name of the Lord shall be saved. Eh mamaya, pag close na ating pong service, kausapin mo ang Panginoon. Hindi ko alam kung paano mo kakausapin. Pero sabi rito, how shall then they shall call on Him in whom they have not believed? Kaya, bago sila tatawag, dapat magkakaroon muna sila ng pagtiwala. Pag-believe. And how shall they believe on Him in whom they have not heard? Bago sila magtiwala, dapat may marinig muna sila. And how shall they hear without a preacher? Siyempre, bago sila makarinig, dapat may magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya, mga magulang, since ito po ay ating Lighthouse Family Festival, mga magulang, kayo po ang pastor sa pamilya po ninyo. Ang responsibilidad po niyan, kayo ang preacher sa pamilya po ninyo. Kung sa opisina nyo ho, ikaw ang ligtas, ikaw. Hayaan mo makulitan sila sa inyo. Dahil hindi naman ikaw nagliligtas. Kailangan lang nilang may mapakinggan sila. Paano sila tatawag kung hindi sila mananampalataya? Paano sila mananampalataya kung hindi nila mapapakinggan? Paano nila mapapakinggan kung walang magpe-preach? Paano magpe-preach kung wala naman isinugo? Kaya, isinugo si Kristo Jesus. Jesus Christ was sent by His Father. At nasabi ng Panginoon,
so sent I you. Sa bahay po ninyo, kung ikaw lang po ang ligtas dyan, ikaw isinugo ng Panginoon upang magdala ng mabuting balita. Ipahayag lang mabuting balita kahit hindi ko sila maniwala. Hindi naman tayo nagliligtas. Ipahayag lang. Ilang beses ka nakapakinig ng salita ng Diyos bago ka naligtas? Ipahayag lang. Ilang beses ka na narinig na si Kristo Jesus? Hindi na may ibang tao sa akin si Kristo Jesus eh. Kilala ko naman siya eh. Marunong naman ako, nag-iintindi naman ako. May religion classes kami nung kaming high school. Pero, sige lang, sabihin lang, patungkol kay Kristo. Napunta ako kina Pay Eli. March, after na aking graduation, March. April, May, yan, May. Summer, napunta ako kina Pay Eli. Mga saved na yung aking mga pinsan. Sina Pastor Rolly, Pastor Saldi, saved na yan. Sina Pastor Ramir, saved na yan. Kasi sila mga tagagawa ng ngipin ng aking uncle sa kanyang laboratory, dental laboratory. So, nandun naman ako. At they shared to me the gospel. Inaimbitahan ako nila sa church. Isipin nyo, nandun ako ng May, June, July. Iniimbitahan ako, nagsishare sila. No? Alam ko naman yung mga sinasabi nila. Pero, noong ang aking kuya, August, May, June, July, August. Pagdating ng August, yung kuya ko nandoon sa ospital. He shared to me the gospel. Doon nagbigay ng liwanag sa lahat. Siya ang ginamit ng Panginoon. Kaya, share lang. Ibahagi lang ang salita ng Diyos. Ang nagbibigay ng kaliwanagan yan, ang Panginoon. Huwag mag-atubili, share lang. Kahit sa pagkain, sa manalangin, ipahayag ang salita ng Diyos. Magpasalamat sa Panginoon. Kahit sa anong kasiyahan, kalungkutan, o anuman, magpahayag. Pag may sakit ang ating mga anak, ating mga magulang, ipanalangin. Ipakita natin na tayo po ay sinugo ng Panginoon. Ipahayag. Si Kristo ang tagapagligtas. Huwag mong kalimutan. Sige lang. Katulad ng pinsan ko. No? Pag nakikita niya si Chacha, sabi nga, Kel, pag nakikita ako ni Auntie, palagi yung sinasabi, mag-church tayo palagi. No? Manalangin tayo palagi. Huwag tayo makalimot sa Panginoon. Sabi ni Chacha. Yan ang palagi niya narinig. Nakumpirma ko yun din ang palagi nilang sinasabi ng kanilang mga anak. Kaya, nasuya na nga yung mga anak Para sa akin, mga kapatid, sige lang tayo, mga magulang. Para hindi tayo magkulang sa Panginoon. I-share lang. Darating ang araw. Kung hindi man kayo mga magulang ang gamitin ng Panginoon para sa kanila, kung hindi man kayo mga CLC teachers ang gamitin para sa kanila, kung hindi man ako ang gamitin para sa kanila, kung hindi man ang mga kapatiran natin gamitin para sa kanila, it is our desire that someday, the gospel of the Lord Jesus Christ will shine unto their hearts. Tayo po lahat tumayo. At tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po o Diyos. At ngayon po, isinugo nyo kami upang kami po'y maging tagapagdala ng iyong mabuting balita. Maraming salamat po o Diyos at ginamit nyo pong instrumento ang serbisyo po ngayon upang ito pong live stream na ito ay maipahayag sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, you may take your seat. Kahit tingnan niyo po. Bago tayo manalangin para sa offerings po natin at sa mga iba pa ang gagawin. Was there ever a time in my life that I thought I would go to hell because of my sin? Sana ang sagot niyo po, yes. At yes na mayroong realization. Okay? So, announcement. Manalangin po tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, at malinaw na ipinahayag ang inyong salita, O Diyos. Sa amin pong pagbibigayan din sa
umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang pagkakaloob. Hindi po kami nagkakaloob para maligtas. Hindi po kami magkakaloob, Panginoon, para magkaroon ng good points sa inyo. At hindi kami magkakaloob para mapunta ng langit. Kami po nagkakaloob upang ipakita. Para maging patutuo namin na kami ay tunay na ligtas. At ang pagkakaloob ay isang patutuo na kami ay inyong mga anak patungo ng langit, pinatawad sa aming mga kasalanan, mayroong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Pagpalaan niyo ang pagkakaloob na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.